Malinis at tapat na pamamahala ng gobyerno ang nais ni Pastor Apollo C. Quiboloy na maranasan ng mga Pilipino. Upang makamit yan, isa sa mga pangunahing susugpuin ng butihing pastor ang tanikalang gumagapos at pumipigil sa pag-unlad ng Pilipinas. At yon ay ang korupsyon. Paano nga ba ito gagawin ni Pastor Apollo? Alamin natin sa balita ni Hannah Jane Sancho. Isa sa pangunahing plataforma ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagsusulong ng zero corruption sa gobyerno ng Pilipinas. Inilahad ni Attorney Kay Laurente ang mga hangarin ni Pastor Apollo sakaling maging senador. Unang ang re-resolbahin ng butihing pastor ang talamak na korupsyon sa gobyerno sa pamamagitan ng modernisasyon. Number one, kailangan ng clean government. So sa clean government, which I will also elaborate later on, is about dun isosolve yung corruption. So after na clean government, pag na-solve na yung corruption, then comes yung strategic human resource development. So i-enhance niya yung mga talents, yung mga skills ng mga Filipino workers, kahit yung mga OFWs, that they will opt to work here in the Philippines. And after that, pag na-develop na yung mga talents and skills ng mga Filipinos, then comes the third strategy for the modernization, and that is yung kumbaga yung performance management naman. Yung kung ano yung doon nagkakaroon ng minimum standards para sa lahat ng mga government employees. Ano yung mga minimum standards? Kailangan maging accountable sila. Kailangan maging kumbaga zero corruption, dyan din papasok, and transparent din sila. So merong mga ethical standards that they should follow. So pagkatapos, pag andyan na yung performance management, yung pang-apat naman, service-oriented, kasi well-equipped na yung mga human resource natin. So papasok na ngayon yung service-oriented. So nakalay down din yan. So yung panglima naman sa modernization of Philippine governance is doon na papasok yung self-reliant na government. So kailangan, before we reach that self-reliant government, sabi pa ni Pastor, kailangan maging clean government tayo. Ipinahag rin daw ni Pastor Apollo na para maisulong ang modernisasyon, ito'y kailangan munang maging malinis at mapagkakatiwalaan ng gobyerno pagdating sa paghawak ng kaban ng bayan. Number one talaga, to resolve the problem about the corruption is, andun ang sa transactions magiging digitalized yan. So, sa pag-digitalization na, kumbaga, sabi pa ni Pastor, kasi nga strict ang anti-corruption practices measures natin, pag-digitalize na yan, whenever you have government transaction, for example, application or renewal of licenses, or magbayad ka ng taxes, or even magbayad ka ng mga penalties mo kasi nga may na problema kasi nag-overspeeding ka. Lahat yan digitalize. So hindi na dadaan sa tao yung pera. Diretso siya sa kaban ng bayan. That is how you prevent also corruption. So diretso na yung bayad sa kaban ng bayan. Nais ding tanggalin ni Pastor Apollo ang liquidation by certification at palitan ng liquidation by receipt, kung saan hahanapan na resibo ang bawat politiko sa gobyerno. Number one din yung liquidation by certification. Ire-repeal na yan, tatanggalin na talagang, i-abolish na yan. So what's happening right now, we have this liquidation by certification, that's resolution number 10, wherein yung Senate at saka Congress, pwede sila mag-liquidate lang sa lahat ng mga expenditures nila through certification. Pero that will be repealed. Sabi pa ni Pastor, dapat talaga liquidation by certification. So lahat ng nagastos, lahat ng expenditure, dapat naka-itemize yan. Saan mo ginamit? Para saan? So ganon ka-strict dapat ang when we go to the liquidation by certification, i-abolish na siya. So dapat liquidation by receipt. Resibo na siya. Ang mga liquidation na ito ay susuriin naman ng Truth Commission na isang anti-corruption commission. Ito ay bubuin ng mga ordinaryong Pilipino. Gusto kasi ni Pastor Apollo na mismong mga Pilipino ang sumuri kung saan ginastos ng mga leader ng bayan ang pera mula sa buwis ng mamamayan. And in relation to that, meron din siyang Truth Commission. So once may liquidation by certification, na-find out
na, oy, may problem tong sa dito sa liquidation niya, kulang-kulang. So, ang may magbubuo ng Truth Commission or Anti-Corruption Commission. So, yung Truth Commission na yon, they will be given the power to investigate and the power also to prosecute. Sila din yung magagather ng evidence. So, ang maganda dito sa proposal ni Pastor, magiging proposal if he becomes a Senator of the Philippines, is that ang magiging part ng commission na ito is ordinary Filipino citizen. Sabi pa ni Pastor, ang pag-explain niya, magiging pa siyang jury. So, pera kasi, we're talking about ng pera ng bayan. Ito ay ilan lamang sa mga hakbang na nais na ipatupad ni Pastor Apollo upang tuluyang masugpo ang korupsyon na matagal nang bumibihag sa mga Pilipino. Abangan ang iba pang plataforma ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga programa ng SMNI at alamin ang mga hakbang na nais itong isulong para tuluyang makalaya ang Pilipinas mula sa kamay ng mga ganid at sakit na politiko. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.